Ano pa pangalan mo pala? Pangalan ko, Junar Maruhong. Sige. Bale, anong topic ang gusto mong pag-usapan? Bro, sa ngayon bro, kasi hindi ko pa siguro nasabi sa'yo na Kristiyano po ako, yung dating Kristiyano. Namulat ako sa Kristiyano, tapos balik Islam ko lang. Tapos, kaya ako nagbalik Islam kasi yun ang naunawaan ko sa Biblia. Mahilig ako magbasa ng Biblia, bro. Sige, ano pinakaunang talata sa Biblia? Ano pinakaunang talata sa Biblia? Kung talagang marunong ka. Genesis 1:1? Anong nakalagay doon? Ang nakalagay doon, sa sinog Tingnan mo, hindi mo masabi agad eh. Tapos sabi mo, nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo masabi agad eh. Paano kasi bro, hindi man ako Hindi yan, paninira lang Bisaya yan. man ako. Ngayon, Anong paninira? Anong paninira? ngayon, ang naghahanap challenge ng ko nga po Muslim. sa inyo, tina-challenge kita, magbigay ka ng talata na may mababasang mag-Muslim ka. Saan sa Hebrew Greek Bible na ang tao ginagawang Arabize? Bro, alam nga naman babalik tayo sa ano? Hindi, Babalik tayo sa ebidensya Hebrew. lang ang gusto kong kunin. Huwag mo idaan sa mga kwento, out of context, mga pambubunot, pangpipilipit ng talata. Deuteronomio 18:13. Walang sabi nabasa ni dyan Panginoon sa na Diyos, mag-Muslim ka. Hindi ninyo aklat ang Bible, hindi ninyo aklat Sige. ang gospel. Huwag ninyong gamitin ang gospel sa kalukuhan ninyo. Paano ko hindi naging aklat, bro? 47 years Hindi, ako hindi, nag-aaral ng Biblia. hindi aklat ng Muslim ang Bible, hindi aklat ng Muslim ang Hebrew Torah, hindi aklat ng Muslim ang Injil. Ito lang challenge ko sa inyo para matanggal na kasinungalingan ng Diablo eh. Ang challenge ko sa iyo, magbigay ka ng talata sa akin sa Quran kasi total ang perfection ginagamit mo sa isang Muslim daw to eh. Muslim daw tinutukoy yan daw Muslim eh. Ang tanong ko sa iyo saan mo babasa sa aklat ng Quran na magiging perfect ka sa pagsamba sa Diyos? Hindi pa ako nag-aaral ng Quran. Ayun na nga, wag mong gamitin na Biblia para i-promote mo ang pagka-Muslim mo. Ay wala kinalaman pagka-Muslim mo sa Biblia. Wala. Ang Biblia, guidance ng mga Hudyo Kristiyano, hindi guidance ng mga Muslim yan. Binibigay ko sa'yo. Binigay ko na yan, binasa ko na yan, pambihira kayo. Ang Biblia, guidance ng mga Kristiyano at Hudyo, hindi guidance ninyo mga Arabo. Huwag niyong sirain ang Biblia kasi kasinungalingan nyo. Magbigay ka ng patunay sa relihiyon mo, huwag sa Biblia, huwag na kayong manira ng Biblia, hindi nyo kayang sirain yan. Sisirain namin ang paninira ninyo, ako sisira sa paninira ninyo. Ngayon, Hanggang gusto mo. yes, sisirain ko kasinungalingan nyo sapagkat kasinungalingan nyo. Hindi kami tatanggap ng kasinungalingan nyo. Bigyan nyo kami ng talata sa Quran. Bigyan nyo kami ng talata sa Quran na maging perpekto kapag sumamba ka sa Diyos. Isang talata lang, sige. Puro ka na lang. Hindi ka, para makonect natin. Para makonekta Quran. natin, brother, para makonekta natin ang Deuteronomy na be thou perfect, tapos ginagamit mo pa sa propaganda mo, para kung talagang totoong tumutukoy yun sa inyo, magpakita ka sa aklat ninyo. Magpakita ka sa aklat ninyo na tumutukoy yun sa pagiging Muslim. Magbigay ka ngayon ikaw. Kayo ang sinungaling, hindi nyo kayang patunayan. Tingnan nyo, tumatawa ka, tawa ng kasinungalingan yan eh. Tawa ng kasinungalingan yan eh. Yang tawa mo na yan, patunay yan, hindi mo kayang patunay ng sinasabi mo sa amin. Hindi mo kayang itindig yan. Magbigay ka sa amin ng patunay. Magbigay ka ng patunay. Bigyan mo ko ng patunay sa Quran. Magsabi ka kung hindi mo kaya. Just give me a single verse sa Quran na pag sumamba ka sa Diyos na Allah, ay maging perfect ka. Isang talata lang. Bigyan mo ako. Kung hindi ka lang tanga, Hindi ako tanga. Tingnan mo, nagagalit ka na eh. Tingnan mo, nagagalit ka na eh. Dinidepensahan kita, binibigyan kita ng idea kung paano mo patunayan eh. Hindi tanga yung nagsasabi nagtuturo sa'yo. Kung talagang hindi ka tanga, kung talagang hindi ka tanga at mainisin ka at mainitin ang ulo mo sapagkat mayroon kang relihiyong nililipatan, patunayan mo sa aklat mo na pag sumamba sa Diyos, magiging perfect ka katulad na sa Biblia. Wala nga sa inyo eh. We rebuke the satanic lies in Jesus' name. We rebuke the satanic deception in Jesus' name. We rebuke in Jesus' name the satanic lies of you. Okay. Bigyan mo ako ng talata ngayon sa Quran na nagsasabing magiging perfect ka pag sumamba ka sa Diyos. Isang talata lang, hindi mo kayo maibigay sa akin eh. libong talata, bro. Wala yan, yung libong talata na yan, walang kinalaman sa Islam yan. Tama yung mga talata, pero hindi yan patungkol sa Islam. Kasi nungalingan lang talaga ninyo yan.
pagpasensyahan mo na kung ako'y nag-Islam dahil sa Biblia. Dahil Oh, walang problema kung yan ang claim ninyo. Ang claim namin, script lang ninyo yan, propaganda lang ninyo yan para manira ng Bible. Ang sabi ng Bible, mag-Muslim ka. Walang nasa nakalagay na mag-Muslim ka kahit isang talata, wala. Kasinungalingan yan. Yung sinasabi niyo mag-Muslim ka, yun ay kasinungalingan, sa Diablo yan, kay Satanas yan. Yan ang problema sa inyo, pagpapakita na kayo ay naliligaw. Pangalawa, kayo ay hindi marunong magdepensa ng pinaniniwalaan nyo kasinungalingan. Ganong kahina ang inyong ideolohiya nyo. Ganong kahina ang paniniwala ninyo at kasinungaling eh. Nagpapakatotoo lang ako na sa lahat ng mga binigay mong talata, wala akong nabasang Islam, wala akong nabasang Muslim kahit isang talata doon sa binabanggit mo. Paano kasi ayaw mong matanggap na ang sakdal ay Muslim? Hindi nga Muslim nakalagay doon at saka sa Hebro, iba ang meaning noon sa Hebro, iba hindi Muslim yun sa Hebro. Wala kang alam sa Hebro, wag mong gamitin yung Biblia wag mong gamitin ang Biblia sa kasinungalingan, hindi Muslim yun sa Hebro, iba yun. Alam mo ba ano sa Hebro yun? Alam mo ba ano sa Hebro yung ginamit na perfect doon? Alam mo ba ano sa Hebro yun? O, alam mo ba ano sa Hebro yun? Tinatanong kita eh. Alam mo ba kung ano sa Hebreo? Hindi, sinatanong kita, sagutin mo kung talagang nasa katotohanan ka. Dapat alam mo yung sinasabi mo, hindi yung hindi mo alam yung sinasabi mo. Ang tinatanong ko sa iyo doon sa Deuteronomio 18:13, alam mo bang anong ginamit sa Hebro doon? Version is Bisaya. Cebuano version. Wag ka lumayo sa topic. Ang tinatanong ko lang sa iyo, simpleng tanong lang. At kung saan palukso-lukso ka na para kang para kang hindi marunong makipag-debate eh. Ang tanong ko, ano sa Hebro? Ano sa Hebrew language, sa original Torah na Hebrew, hindi translation ha, na perfect ha? Ano sa original Hebrew ang ginamit doon na perfect? Alam mo hindi? Wala akong masasagot kasi hindi ako nag-aral ng Hebrew. Hindi ka nag-aral ng Biblia na Hebrew. O, tama ba ako? Tama ba ako na hindi ka nag-aral ng Biblia na Hebrew? Tama ba ako? Aba, hindi. Ngayon, maging honest ka lang. Maging honest ka lang. Yun ang gusto ko. Maging honest ka lang. Okay, at least naintindihan kita na hindi ka nakapag-aral ng Hebrew na Bible. Hindi naman Muslim sa Hebrew yan, kundi sa Hebrew yan ay tamim. Tamim means magpakabanal. Oh, hindi Muslim yan. Ngayon, saan mababasa sa Quran? Kung totoo yan, na talagang konektado yan sa relihiyon mo, magpakita ka ng talata sa Quran na ang sumamba sa Diyos magiging perfect. Kasi kami, pag sumamba kami sa Diyos, magiging perfect kami. Sa inyo kaya? Magiging perfect ba kayo pag sumamba kayo sa Diyos? Kayo mga Muslim, magiging perfect ba kayo pag sumamba kayo sa Diyos? Siyempre naman. Saan sa Quran? Wag mo sabihin sa Biblia wag mo sabihin sa akin sa Biblia ka bubunot ng talata kasi sinungalingan yan. Ang kahulugan kasi ng Muslim, hindi yung gumagawa. Walang problema nga sa kahulugan. I'm not asking kung kahulugan. Kasi ibang kahulugan mo at ibang kahulugan sa Hebrew Bible na hindi mo inaral. Ang tinatanong ko sa iyo, sabi mo, magiging banal ka pag sumamba ka sa Diyos. Nino, Diyos ng Biblia, Diyos ng Quran. Isa lang ang Diyos natin, bro. So, ang Diyos ng Biblia, yun yung Diyos ng Quran. Siyempre. Okay, so linawin natin ha. Yung Diyos ng Bible, siya yung Diyos ng Quran. Sige. Tama? Oo. Okay, sino ang Diyos ng Bible? Si Allah. Si Allah. So, saan si Allah sa Bible? Si Allah sa Bible. Okay, kasi kung siya ang Diyos ng Bible, saan si Allah sa Bible? Teka muna. Kasi ang Bible, bro, is talinghaga. Hindi. Huwag mong gawing talinghaga ang sagot mo. Huwag mo akong sagutin na talinghaga. Teka, Ang sabi mo, ang Allah ninyo sasagutin mo naman yan, ay Allah ng Bible. Ang tanong ko sa'yo, kung totoo yan, saan sa Bible ang Allah nyo? Saan? Ano. Ikaw nagsasabi niya, sinasabayan lang kita. Ikaw nagsabi niya. Ha? John 12:28. John 12:28. John 12:28, si Allah ang Diyos doon. May pangalan ng Diyos. Di. John 12:28, si Allah ang Diyos doon? May pangalan nga ang Diyos. Hindi, sagutin mo. Yung Diyos sa John 12, si Allah ang Diyos doon? Naghahanap kayo ng ano eh. Hindi kita ikaw nagsabi niyan eh. Panindigan mo yung sinasabi mo. Ikaw nagsabi niyan eh. Panindigan mo yung sinasabi mo. Lumalabas, wala kang alam eh. May pangalan ng Diyos. Lumalabas, hindi mo alam sinasabi mo eh. Ewan ko sa'yo. Ang sinabi ko may pangalan ng Diyos, basahin mo muna yan. Wala nga problema kung may pangalan o walang pangalan. Ang tinatanong ko sa'yo, yung sinasabi mo na ang Diyos ng Biblia, yun din yung Allah. Nang tinanong kita kanina kung naalala mo. Ang tanong ko sa'yo, kung totoo yun, saan yung Allah sa Bible? Sabi mo John 12. Ikaw nagsabi dyan, ikaw nagturo na talata eh.
Ngayon, Basahin mo nga. tinutuloy ko yung tanong. Subukan mo kasi Sa basahin. makatuwid, yung John 12, ang Diyos dyan, ala. Tama ba? Ewan ko sa'yo, ang gusto mo kasi. O kita mo, nasusulat yan ng Allah eh. kita mo, inconsistent ka eh. Yung sinasabi mo, mga sagot mo, inconsistent na eh. Ayaw mo nang mahalukat, ayaw mo nang maimbestigahan eh. Isinusundan lang kita dito eh. O John 12, o saan sa John 12 na ang ala ninyo nandyan? O sabi dito sa 28, tingnan natin kung ala ba yan. Ang sabi dito, Father, glorify thy name. O saan dyan yung ala? Saan dyan yung ala? Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. So saan dyan ang ala? Saan dyan ang ala? O ngayon, Allah ang sinasabi mo. Oh, ikaw Ang nagsabi, sinasabi ikaw dyan, nagsabi nandyan yung may ala. pangalan. Ikaw nagsabi nandyan yung ala. Saan dyan? Kung sa Tagalog yan, tingnan mo na, babasahin ko para mapaliwanag. Paliwanag ka eh. Natatawa na ako sa pinagsasabi mo nito eh. Kaya nga, ikaw mahiya ka naman doon eh. Sabi mo, yan dyan doon yung ala. Isa mo, ngayon, tinatanong kita saan dyan. Hindi mo maturo kung saan dyan. Babasahin ko na. Ama. Ama. So sino yung ama? Ala ba yan? Ala yan? Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Okay. Ibig sabihin nun, may pangalan ang Panginoon. O, si ala ba yan? Hindi. So, siyempre, si Allah, may pangalan siya eh. So yung ama So, diyan, ang pangalan- okay. Yung Ang ama, pangalan namin, okay nga, Diyos yung ama diyan ay ay ala. So yung ama diyan ay ala. Okay. O sige, o yun. Ulitin ko ha. O sige. Pakisabi ulit. Yung ama diyan si ala. Ama, luwalhatiin mo ang iyong Oo nga. Oo nga, pangalan. ulit intindihan ko na. Para naman tayong bata eh. Ulit-ulit eh. Ang tinatanong ko sa iyo, Ano? so yung ama diyan, yan yung ala. Siyempre yun ang pangalan ng Diyos namin, Allah. Okay, so ang ala ninyo, yung sinasabi diyang ama. Yung ama. O yan yung ala. Tama? O siyempre, Okay. Pakiulit ha. O sige, sabihin mo yan. Ang stand mo, ang Diyos ninyo ay Ama. bro, hindi. O kita mo. hindi lalaki. Kita mo, nagbabago ka na eh. Ikaw nagsasabi na eh. Hindi. Paano namin tatawaging ama na hindi naman namin sigurado kung ang Diyos ba ay lalaki o babae? Eh bakit sabi sa inyong Quran na He? Ama, Ang sabi sa inyong Quran, He. Ang sabi sa Quran, He created. Lalaki ginamit He, hindi she. Hindi lalaking yung Diyos. sige. O kita mo. Tingnan mo kung sabi mo, talaga nagkukontrahan ka eh. Ang sabi mo, ang ala dyan ay Ama. Tapos na-record ko na hindi pala paano daw masabing Ama, hindi naman lalaki. Samata lang sa inyong Quran, He, lalaki. Ano ba talaga ba? Magulo ka kausap, brother eh. Hindi ka maintindihan eh. Sarili mo hindi mo naintindihan eh.